Okay, puntahan natin ngayon ang kasunod nating topic ay walang iba kundi si Inday Sayad. Okay, pag-usapan natin itong si Inday Sayad, ha? Okay. Guys, usap-usapan ngayon, kasi noon, di ba, ang sabi ng ating puting kabayo, walang planong mag-resign si Inday Sayad. Subalit lumalabas ngayon sa mga usap-usapan na itong si Inday Sayad daw ay mag-resign. Kasi guys, ganito yan, no? Kinausap kagabi, kaya hindi ako nakapag-content na kagabi, nag-usap kami ng puting kabayo hanggang sa makakatulog ako. Nagkwentuhan kami. So, dalawang option na ang tinitingnan ngayon ni Sayad sapagkat may faction sa kanyang partido, no? Sa mga may Sayad Black, may faction na. Ibig sabihin, may mga elementong nagbubungguan. Isang tagabulong sa kaliwang tainga, isang tagabulong sa kanang tainga. So, ibig sabihin, dalawang opinion ang binabalansin nito ni Inday Sayad. Ang problema lang, hindi naman marunong magbalanse yan si Inday Sayad. Sira ulo nga yan eh. Paano niya babalansin? Hindi nga niya alam kung ano yung pagbabalansin tinatawag. Okay, eto guys, no? So, ang isang grupo, parang sinabi sa akin ng ating puting kabayo, itong grupo ni Panelo, no? Ni Butike, okay? Ang payo kay Inday Sayad ay wag magre-resign. Hintayin ang anong pangalan nito? Makarating sa Senado, hintayin kung mako-convict ba siya o hindi. Sapagkat ang payo nitong which is tama naman, no? Ito rin yung pinag-uusapan natin noon, no? Na sabi nga ni Panelo kasi baka mapabilis yung haharapin niyang mga kaso na plunder. Baka gulatin na lang siya, no? Dahil sa ngayon, ang nag-hold lang naman para magtuloy-tuloy, mag-prosper yung plunder cases niya at mga graphs sa ombudsman, which is mga criminal cases itong mga ito, ha? So, may kulong siya rito, hindi kagaya ng impeachment na walang kulong. Sinasabi ni Panelo, hintayin mo na lang kasi baka mapabilis yun at baka gulatin ka. Si Inday Sayad naman, preparado na dyan. Preparado na si Inday Sayad kasi naghanda na yan ng kanyang pagtakas eh. At sa totoo lang, kung merong isang bagay na naging matalino si Inday Sayad, ito ay ang paggawa ng escape plan. So may escape plan na itong si Inday Sayad. Okay? So ano yan, magtatago yan, kukuha ng asylum sa ibang bansa. Kaya madalas yan sa Europe, di ba? Ha? So kukuha yan. So yun yung payo sa kanya sa kabilang tainga. Tapusin ang impeachment. At malay niya, may pag-asa pa rin daw naman siya talaga sa Senado. Katulad nga lagi ng sinasabi ni Panelo, di ba, ni Butike, di ba, ni Atty. Tablatalo, maabsuelto ka sa Senado. Yun yung bagay na titingnan natin. Kaya kumbaga tayo naman, sino ang papaboran natin? Pumabor na tayo kay Panelo na harapin ni Inday Sayad sa Senado. Nang magkaalaman na. No? Ngayon, itong kabilang kampo naman, may ilang mga lawyers, no, na nag-a-advise kay Inday Sayad, ilan sa mga abogado niya, bagamat hati sila, ang sabi ng puting kabayo, hati yung opinion ng kanyang mga 16 na abogado, no? Ang ilan doon ay nagpapayo sa kanya na mag-resign na siya. Bakit? Sapagkat ang sabi nila, ito lang ang iyong pag-asa para makaabot ka sa 2028. Ibig sabihin, para siya ay makatakbo as president, ay mag-resign siya para sa 2028. Pero nga pala, ang kanyang mga kapatid, ang may Sayad siblings, ayaw siya pag-resignin, ha? Ayaw siya pag-resignin nila Yutman at ni Barbie, ha? Andito sila sa panig ni Panelo. So itong sa ilang abogado, ang payo sa kanya ay mag-resign na siya. Okay? Pero ito guys ang problema. Kailangan magdesisyon siya hanggang bukas kung siya ay magre-resign o hindi. Sapagkat ang paniwala ng ibang mga abogado niya, kung siya ay magre-resign before magbotohan sa plenaryo, okay yan. May tsansa na hindi na magpuproceed ang impeachment. Baka hindi na ito tatanggapin o hindi na magko-convene ang Senado dahil nga wala nang i-convene. Wala naman na siya, di ba? Nag-resign na. Pero, ibang usapin kapag natapos ang botohan sa plenaryo ng Kongreso. Yun yung masasabi nating too late the heroes, no? Ibig sabihin, kung natapos ang botohan sa plenaryo at pinagbotohan at ito ay ang articles of impeachment ay pumasa sa boto ng 1/3, no, ng Kongreso at ito ay itatransmit sa Senado, automatic matapos lang ang botohan, kahit mag-resign si Sayad, magtutuloy-tuloy ang impeachment. Yan ang sabi ng mga eksperto dahil yan din ang nasa ating saligang batas na maliwanag naman sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng ating saligang batas. Sinasabi ron, no, na kapag na-receive, na-transmit ang articles of impeachment sa Senado, wala silang gagawin kundi magpuproceed sila, no? The trial shall proceed forthwith. So magko-convene talaga. So kahit mag-resign si Sayad, ang eksplanasyon ng marami at ang pananaw ng mga legal luminaries, no, dahil ito ang sinasabi ng ating saligang batas, talagang magtutuloy-tuloy. So tuloy-tuloy ang impeachment sapagkat ilan ba yung hinihinging base doon sa articles of impeachment, ang prayers doon, una i-declare na guilty si Sayad. Second, not perpetual kundi
removal from office, which is kung siya ay magre-resign, yun lang ang yun lang ang ma-accomplish doon, no? Yun lang ang masi-serve doon, yung removal of office. Kumbaga magiging moot na yun, yung removal of office kasi nga resign na siya. Pero yung pangatlong prayers, yung pangatlong prayer na itong perpetual disqualification to hold public office, no? In any level yun, kailangan ipagpatuloy yun dahil ilalaban niya ng prosecution. Okay? So kaya ngayon, dalawa ang nag-uumpugang opinion sa isip nitong si Inday Sayad. Ang pinakamalaking problema rito ng mga didilis. Mga didilis, makinig kayo. Yan, sabi ni Ray Sawan, trial shall forthwith proceed. Di ba ka? Okay, pero ito mga didilis, makinig kayo sapagkat ito ang malaking problema ni Sayad ngayon. Dalawang opinion na nag-uumpugan, mukhang sasabog ang litid sa utak ni Sayad. Hindi kayang i-absorb ni Sayad yung mga opinion. No, hindi niya kayang Oy, shout out. Good evening tol. Shout out sa Gutramville chapter Pasayan City Council Capital. Oy, shout out Allen Troy Shout out sa iyo sa mga brad ko diyan shout out Mabuhay tayo Capital S. Okay. So yun, si Inday Sayad ay puputok ang litid. Kaya nang babato ng laptop yun. Dahil sa dalawang opinion na gulong-gulo siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bakit? Okay, mag-resign siya. Parehas Pag nag-resign siya, ang downfall lang sa pagre-resign agad ni Inday Sayad, mapapabilis talaga ang kanyang pagtatago. Kaya hindi parang parang napaka-imposible na siya ay makatakbo pa as president sa 2028. Kaya may punto itong may punto naman itong grupo ni Panelo. Dahil kung si Inday Sayad ay magre-resign, paano ka bang makakatakbo sa 2028? Di ba kaya nagbabanggaan nagbubungguan sasabog yung litid ng utak ni Sayad Di ba? Paano kang makakatakbong presidente sa 2028 malalabasan ka ng warrant? Dahil yung kinakaharap mo non-bailable yan, graft and corruption plus plunder. Di ba? Tingin mo ba hindi siya malalabasan ng warrant? Hahabulin ng taong bayan yan? So paano kang makakatakbo? Kaya di ba nag-iisip si Inday Sayad sabi niya, teka, kapag pupunta naman sa Senado, mabubuksan naman lahat. Mabubukil-kil. Legal na talaga na mabubuksan ang aking ang kanyang mga bank accounts. Ang Supreme Court hindi na kumikilos. Bakit kikilos pa ang Supreme Court? Moot na yan. Hindi na makikialam ang Supreme Court lalo na pag ang articles of impeachment sa Monday ay na-transmit sa Senado, yari na. At nakapag-convene, wala na, hindi na yan mapipigilan ng Supreme Court, no? Hindi na sila pwedeng manghimasok. So magtutuloy-tuloy na. So sasabog talaga ang utak ni Inday Sayad, hindi lang litid sa harapan, pati litid sa likuran. Maliit na nga yung litid sa utak ni Sayad, puputok pa. Isipin mo, saan siya ngayon lulusot? Mga didilis, isipin ninyo, saan lulusot si Inday Sayad ninyo? Paano niya itong malulusutan? Di ba? Pagdating sa Senado, mabubuksan ng lahat, mabibisto talaga. Ang bank accounts niya, pati paano niya itong sasalagin, itong mga pagbabanta niya, paano niya sasalagin, kumbaga, kahit pa sabihin mo na marami siyang kaalyado rito pero may babaliktad. Yun pa, ang isa sa nagpapasakit ng ulo ni Inday Sayad, yung babaliktad. Yung sinabi sa atin ng puting kabayo natin na may babaliktad. Kaya nagpa-loyalty check. So sabi naman sa grupo ni Panelo, tama naman, kumbaga pati bangga ka na lang, kumbaga tayapato na to. Tayapato na ito. Sabi ni Panelo, harapin mo na lang. Kaysa naman, di ba, pag malapit ka na, pag naramdaman, pag alimbawa, mag-ano ka na, sa oras ng butuhan, mag-ano ka na ng eroplano. Kumuha ka na ng ticket para sa ganun pagkatapos ng butuhan, at pag na-impeach ka, sibat ka na agad. Magtago ka na. Di ba? Dahil susunod na dyan agad, automatic na yan, itong mga kaso sa'yo. Talagang medyo malupit yan, no? Ang mga ikinaso sa kanya at wala yung piyansa. Ngayon, pag nag-resign siya, automatic na. Gugulong na agad yung mga kaso niya. Pero ang advantage niya, maaga siyang makakapagtago. Nagparas pa daw. Yan Sabi ni Nika, bagamat hindi, nagparas pa raw si Inday, pero hindi ko sinasakyan ng kwentong yan Walang ganyan, walang katotohanan yan. Nakalimutan ko, tinanong ko na yan sa ating puting kabayo, walang katotohanan yan. Hindi siya nagparas pa, kalokohan yan. Ano magpaparas pa yan? Tsaka kalokohan yan. Yung jowa, hindi ayaw na niya sa lalaki talaga. Ang gusto niya talaga kay Sulayka lang. Matapat na yan kay Sulayka, no? You mean checkmate siya talaga? Checkmate na talaga, Ma'am Chona. Wala na siya pupunta, kaya nga puputok ng litid sa utak Dalawang opinion ang nagbabanggaan sa kanyang tainga pero hindi na niya naiintindihan. Kumbaga, dalawang opinion pumapasok sa tainga dahil sabay na nagsasalita, nalilito na. Hindi alam, kumbaga nakatulala na lang Nakatulala na lang. Nakatulala na lang si Inday Sayad. So yun nga, yung ang downside nga lang nitong pagre-resign talaga niya ng maaga, pero kailangan magdesisyon siya hanggang bukas Kung magre-resign siya, dapat
simulan na niya forthwith. Otherwise, pag yan ay napagbutuhan na sa plenaryo, kahit mag-resign siya, magtutuloy-tuloy yan. Sigurado tayo magtutuloy-tuloy yan, no? So, kailangan niyang kailangan, kung mag-resign siya, mag-resign na siya. Huwag na niyang papaabutin ang butuhan. Dahil pag nagkabutuhan niya yan, articles of impeachment yan, hindi na niya mapipigil yan, magtutuloy-tuloy yan. Pero anytime, pwede naman siya tumakas. Di ba? Ngayon, ito, kung siya magre-resign ng maaga, ngayon o bukas, pwede na siyang tumakas. Pero, mga bobo rin itong mga lawyers niya, no? Itong mga nag-a-advise na makakatakbo pa sa 2028. Paano yung makakatakbo sa 2028 yan kung nasa loob ng kulungan? Mahuhuli yan. Sa takot lang niyang makulong, Diyos ko po, Rudy. Hindi niya kayang magtiis kahit 30 minutes man lang sa loob ng kulungan. Nakapagtiis lang yan nung ano lang yan dahil syempre nasa kongreso, kwarto lang naman yun. Pero sa tunay na kulungan, ay naku po, Rudy. Hindi niyan kakayanin, di ba? Yon. Kaya, wag na. Kaya ang payo kami ha, Inday Sayad, magpapayo sa'yo. Ang payo namin sa'yo abangan mo na lang umattend ka na lang or harapin mo na lang ang impeachment mo sa Senado. Para at least naman, para may thrill, di ba? Di ba? Para masaya-saya naman. Sayang ang bayad mo sa mga abogado mo, ba. So yun, kaya guys, abangan na lang natin ha, kung anong magiging desisyon ni Inday Sayad, no? Pero kung si Inday Sayad, patatapusin niya ang butuhan ngayong Monday sa plenaryo ng Kongreso, ibig sabihin, baka hindi siya magre-resign, di ba? Ganun lang yan. Dahil ang payo sa kanya talaga ng mga abogado niya, dito sa kabila naman, hindi naman lahat yung ilang abogado, mag-resign na siya. Sa pambubudol na makakatakbo daw siya sa 2028, pero hindi ni sinabi ng mga abogado na, teka lang, harapin mo yung kaso mo. Paano kang tatakbo, what the heck? So abangan na lang natin guys, yun, kaya hindi rin ako nag-content about sa pagre-resign ni Sayad kasi nga dalawang opinion yung nagpapagulo sa isip ni Sayad. Teka lang. Bigla akong napaisip, nagpapagulo sa isip ni Sayad. May isip ba yun? Hindi pa wala namang isip yun. Okay.